Naganda ng MMDA at DPWH sa panahon ng tag-ulan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Handa nang lumusong sa baha si Francis. Kilala kasing binabaha ang Espanya Boulevard sa Maynila kung saan malapit ang pinapasukan niyang eskwelahan. Masasabing nasanay na siya na tuwing umuulan ay hindi maiwasang bumaha sa lugar. Preparation ko para sa akin is yung pagdala ng slippers, pagdala ng bota. Kasi talaga kilala yung USC sa baha dyan. Pinaghahandaan na rin niya ang magiging ruta lalo't pahirapan kung minsan ang masasakyan sa pagpasok sa eskwelahan. Si Ray pinaghahandaan na rin ang mga sakit na posibleng makuha sa tag-ulan. Ang suggestion sa amin is right after lumusong sa baha, pagka-uwi, maglinis agad. And if you have an open wound, huwag ka nalang lumusong. Kaya panawagan niya maagang suspindihin ang pasok sa eskwelahan upang hindi na sila lumusong pa sa baha. Tiniyak ng mga ahensya ng pamahalaan na gumagawa sila ng hakbang upang matugunan ang problema sa pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, inaasa na mababawasan ang pagbaha sa Espanya Boulevard dahil sa pag-aayos sa mga drainage sa lugar. Habang 3 pumping station ang itinayo upang matugunan ang pagbaha sa kabaan ng Taft Avenue, UN Avenue at Malate sa Maynila. Bubuksan din ang mga floodgate ng sewerage treatment plant sa Manila Bay para mabilis na makadaloy ang tubig baha. Plano naman ng DPWH na magtayo ng 4 na pumping station sa Tatalon, Doña Imelda at 2 sa Rojas District upang masolusyonan ang pagbaha sa kabaan ng Araneta Avenue sa Quezon City. Bukod dito, iminungkahi rin ang pagtatayo ng detention pond sa loob ng Camp Aguinaldo sa Quezon City. Sa ngayon, fully operational ang 71 pumping stations ng MMDA, kung saan 36 sa mga ito ang na-upgrade sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.